Oy, magandang balita para sa lahat mga kapatid. Bukas na ang Strait of Hormuz. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Kapapasok lang na balita itong panonoorin natin. 3 hours ago pa lang to mula rito sa UNTV News and Rescue. At ito'y balita na rin mga kapatid no, sa iba't ibang media network, media agency mga tol. Inanunsyo na ng Iran ang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa lahat ng commercial vessels. No? Ito ba'y para sa lahat o hindi pa rin pwedeng dumaan ang mga barko ng Amerika, Israel at mga kaalyado nila tulad nung dati? Well, panoorin natin to mga kapatid at pag-usapan natin to. Ganap ng bukas para sa mga commercial vessel ang Strait of Hormuz. Ito ang inanunsyo ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. So ito'y mula kay Abbas Araghchi. Yan, malamang kilala na ninyong lahat ito, no? In line with the ceasefire in Lebanon, no? The passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire. On the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organization of Islamic Republic of Iran mga tol, no? Para daw mga kapatid sa nalalabi pang ilang araw ng ceasefire kasi nga 2 linggo tong ceasefire na to eh. Sabing gano'n, no? Completely open for the remaining period of ceasefire, no? Hindi natin alam mga kapatid kung ano mangyayari kapag katapos ng ceasefire. Kasi maraming pwedeng mangyari. Pwedeng isara ulit, pwedeng bukas na talaga to. Kasi mga tol, etong mga ganitong announcement, no? Napakalaki ng impact nito sa world market, no? Lalo na sa presyo ng krudo, which is nakikinabang ang Pilipinas mga tol, hindi lang buong mundo. Kasama na tayo doon mga tol, syempre. Nakikinabang tayo diyan at asahan natin na dahil nga sa anunsyong to is magkakaroon ng mga pagbabago sa presyo. Pwedeng bumaba, pwedeng mag-rollback, pero sa mga susunod na oras at susunod na araw, syempre, hindi pa rin tayo nakatitiyak at pwede pa rin may magbago diyan. Pero sana tuloy-tuloy na tong ganitong mga bagay, no, may progresong katulad nito. Kasunod ng deklarasyon na tigil putukan sa Lebanon. Ayon sa kanya, pinayagan na ang malayang pagdaan ng mga barko sa itinalagang safe route sa loob ng natitirang araw ng ceasefire. Good news yan, good news. Malugod namang tinanggap ni US President Donald Trump ang pahayag ng Iran at inilarawan ito bilang isang magandang balita. O ang tanong, itutuloy pa rin kaya ng Amerika ang kanilang blockade mga tol? Ayon pa sa US President, pumayag na umano ang Iran na kailanman ay hindi na nito isasara ang daluyan kaya hindi na ito magagamit bilang panakot laban sa buong mundo. Oh, di okay, 'di ba? Good news 'to para sa lahat mga kapatid, 'di ba? Iran has agreed to never close the Strait of Hormuz again. It will no longer be used as a weapon against the world. President Donald J. Trump. Kasunod ng anunsyo, agad na bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pag-asang muling babalik sa normal ang daluyan ng supply. Diba? Tulad nga ng sinabi ko kanina mga kapatid, yung mga ganung klaseng announcement is malaki ang impact niyan sa pandaigdigang presyo ng langis kasi bumabalik yung confidence, no, ng world market at dahil dyan is nagkakaroon talaga ng matinding rollback. Sana hindi totoo mga tol yung sinasabi ng DOE, Department of Energy, na hindi na daw muli pang babalik sa 60 pesos o yung presyo ng gasolina nitong Pebrero bago pa man magsimula itong gera. Kasi 'di ba nababasa natin yan at napapanood natin sa mga media. Sinasabi ng DOE na mahihirapan na daw makabalik o wag na daw munang asahan na makabalik pa sa 60 pesos yung presyo ng gasolina dahil nga marami daw nasirang infrastructure dito sa Strait of Hormuz mga tol o dito sa Middle East. Pero kung bababa yung presyo ng world market o ng presyo ng crudo sa world market mga kapatid, kung bababa yun, at sagana naman tayo sa supply, wala tayong nakikitang dahilan kung bakit hindi bababa mga tol ang presyo ng gasolina sa dating presyo niyan. 'Di ba? Tuloy natin. Gayunman, ilang oras lamang ang lumipas. Nagpahayag naman ng salungat na pananaw ang Speaker ng Iranian Parliament na si Mohammad Bagher Ghalibaf. Huy, sa ano to Sa Iran pa rin.
Ayon sa kanya, hindi mananatiling bukas ang Strait of Hormuz kung magpapatuloy ang blockade ng United States sa mga daungan ng Iran. Yun lang. Yun lang, maganda na sana yung vibes eh. Biglang nagkaroon pa eh ng ganun eh oh. Na maganda na sana yung vibes eh. Kung magpapatuloy ang blockade ng United States sa mga daungan ng Iran. Naninindigan din ito na ang pagdaan sa Strait of Hormuz ay mananatiling nasa diskresyon at otorisasyon ng pamahalaan ng Iran. Sa kasalukuyan, bagamat may anunsyo ng pagbubukas, mananatiling limitado ang paggalaw ng mga sasakyang pandagat sa nasabing ruta. Ipinapakita ng mga tracking data na iilan lamang ang tumatawid at marami pa rin ang umuurong dahil sa pangamba sa seguridad. Marami pa rin natatakot. So, yung ganitong bagay is nakakaapekto naman pagdating sa supply. No, pagdating sa seguridad nila, mga kapatid, wala pang naglalakas ng loob. So, apektado pa rin yung supply at magiging apektado pa rin ang presyo niyan. Patuloy din ang pagpapatupad ng United States ng naval blockade sa mga daungan ng Iran sa kabila ng tigil putukan. Ayon kay Trump, mananatili ang blockade hanggang hindi paganap na napipirmahan ang kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran. Okay, so malinaw mga kapatid, no, kahit na inanunsyo na ng Iran na bukas na etong Strait of Hormuz para sa lahat ng commercial vessels, wala naman silang sinabing maliban sa ganito o hindi kasali yung ganito, di ba? Sa lahat daw ng commercial vessels, pero namamalagi o nananatili pa rin ang blockade ng Amerika hanggat hindi pagganap yung kasunduan nila, yung siguro yung second round deal, no, kung may mabubuong kasunduan doon. Nako po. When the agreement is signed, the blockade ends. As soon as the agreement gets signed, that's when the blockade ends. Sa ngayon, nananatiling hindi tiyak ang sitwasyon sa Strait of Hormuz dahil sa magkakasalungat na pahayag mula sa Iran at dahil sa patuloy na tensyong dulot ng US blockade. So kaya pala hindi pa rin umuusad yung mga barko, mga tol, at nangangamba pa rin sila sa kanilang sitwasyon kasi hindi malinaw kung sino ang kanilang paniniwalaan. Etong anunsyo ba ng Iran o etong Amerika? Baka kasi kahit binuksan na ng Iran yung Strait of Hormuz, pagdating naman doon, pababalikin lang din sila ng Amerika, di parang wala. Kaya kumbaga yung iba na stranded pa rin, ayaw pa rin gumalaw, di ba? James, No? Ano ang inyong masasabi mga kapatid tungkol dito? Alam nyo yung presyo ng krudo natin dito sa Pilipinas, laging nakabase yan sa presyo ng pandaigdigang merkado. At saka syempre sa supply. Yung 'di ba? Kasi andiyan yung law of supply and demand mas mataas ang demand, mababa supply, automatic yan mataas ang presyo niyan mga tol. So kahit nakaapekto yung pag-aanunsyo ng Iran ng pagbubukas ng Strait of Hormuz sa world market mga tol, pero kung kulang pa rin ang supply, 'di ba? Is mahahatak pa rin yan yung presyo at hindi magandang balita yon dahil hindi pa rin tayo makakaasa ng malakihang rollback. Siguro magkakaroon ng maliit na rollback, ganyan-ganyan, pero mataas pa rin yan para kukumpara natin doon sa presyo nung Pebrero. Ngayon, nakita natin kanina doon sa monitoring, talagang hindi pa rin umuusad, hindi pa rin gumagalo yung ibang mga barko kasi hindi nila alam mga tol kung sino paniniwalaan nila. Sinasabi ba ni Trump o yung sinasabi ng Iran? Ano sa tingin ninyo mga tol? No? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli.